sa mga matagal na dito, we are running through the book of Matthew. Simula-simula at ngayon ay tapos na tayo sa Matthew chapter 15. Tama po, amen? Ngayon, nasa Matthew chapter 16 na tayo. Paano malayo ba yung tropa? Labo. Kidnapin mo nga yung mga tao. Kidnapin mo kung meron tao. Nasa Matthew chapter 16 na po tayo, and sa mga bago, you will get to witness kung ano yung eavesdrop sa itinuturo ng Diyos here to the disciples, and hopefully ay kayo din, once you understand kung ano ba ang plano ng Diyos sa atin at kung ano ba yung purpose natin, bakit tayo nandito, is that yun yung nilalakaran natin in this church. Bukod sa lahat na nangyayari ngayon sa mundo natin, kaninang umaga pagkagising ko po ay merong balita. Ewan ko kung aware kayo, pero ang Israel at ang US, United States, ay nag-declare na at inatake nila ang Iran, ang Islamic State of Iran, at binomba nila ang Iran, and they actually managed to kill the dictator. Ayon sa balita ng side ng US at ng Israel, they managed to kill the dictator of the Islamic State of Iran. So wala pa rin confirmation sa kabilang side kung nadaling o natamaan na. Pero nag-retaliate ang Iran at nagpapadala sila ng mga missiles sa actually nadadamay yung kaya may mga kamag-anak kayo sa UAE sa ganyan kasi yung mga military base ng US papapagin ako ng phone. Ayun, so babagay pa naman. So nag-retaliate siya kanina, may mga missiles na pumunta sa mga kalapit na base ng United States. And kung mapapansin nyo, hindi ko ito kanikwento sa inyo para matakot kayo or anything. Kasi this is one of the things na kailangan tayo maging aware bilang mga Kristiyano is that nakasulat kasi ito sa Revelation. Tama? Sa mga nagbabasa dyan, sa mga hindi nakakaalam, these things are written in the book of Revelation. Kaya ako personally, as a pastor, I am looking sa kung ano ba yung nangyayari doon sa bayan ng Israel. Okay, sa mga nakapaligid sa ating bansa. Kasi actually merong mga signs na mangyayari bago bumalik ang ating Panginoong Jesus. Amen. Alam natin siya ay namatay, sabay nabuhay. 2,000 years ago, He made disciples and namatay siya sa krus sa under the Roman Empire, and after 3 days he rose again, nabuhay siyang muli, hindi siya nanatiling patay katulad ng ginagawa natin na pagtingin sa Panginoong Jesus na siya'y wala, hindi, nabuhay siyang muli and He ascended into heaven at iniwanan niya tayo ng mandato, which is the verse ng ating church sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, to go and make disciples of all nations. At kung bakit tayo nagiging gusto natin maging faithful steward, it is because alam natin na pabalik ang Panginoong Jesus. Amen? Alam natin na babalik siya. And these signs na nangyayari, itong mga gera na to, yung kung titingnan mo at magkakaroon ka ng mas malalim na pag-aaral tungkol sa mga nangyayari sa paligid, malalaman natin at matutukoy natin na malapit ng babalik ang Panginoong Jesus. Kaya para sa mga matagal na Kristiyano, hindi na po ito yung panahon para tayo ay magpa-banjing-banjing o ano mo yun, tayo ay masyadong tahimik sa mga nangyayari o hindi mo ma-share man lang ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Hindi na po ito yung panahon para tayo ay maging komportable, kung hindi ito na po yung panahon para ipahayag natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen ba? Lalo na sa mga matatagal at sa mga bago at sa mga naghahanap ng katotohanan, this is the time na gusto ko na maunawaan nyo kung sino ba ang Diyos, ang totoong Diyos, nag-iisang totoo at buhay na Diyos na pinaglilingkuran natin, na inaawitan natin kanina. Na ngayon ay titingnan natin sa Matthew chapter 16 kung ano yung mga tinuturo niya. And for us to understand na yung worldview natin,
kailangan nakabase sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos at pabalik na ang Panginoong Jesus. Amen? Okay. So bago tayo pumasok, mag-ano po tayo ngayon sa Matthew chapter 16, and we are in week number 9. Tama po? Week number 9 ng ating series called Majesty. Sabihin mo nga sa katabi mo, Majesty. Okay. Majesty. At ang topic po natin ngayong umaga is called Blind Perception. Blind Perception. Yan. So galing tayo sa Matthew chapter 15 na nakaraan at alam natin na natapos ito sa feeding of the 4,000. Tama? Sa mga hindi nakasubaybay ng ating series na pag-run through natin sa Book of Matthew, ito naman ay na-record natin at nalagay natin sa ating YouTube para mabalikan, lalo na ng mga hindi nakakadalo o ng mga may namimiss na mga topics sa ginagawa natin. Ngayon, nandito tayo sa Matthew chapter 16. And two chapters ago, in Matthew chapter 14, alam natin, katulad last week, ang sinabi ko sa inyo, meron feeding of the 5,000. Tama po? Amen? Naalala niyo yung feeding of the 5,000? So, nagturo si Jesus, and then, ayaw niyang pauwiin, basta-basta yung mga tao. So, pinakain niya yung mga tao, limang tao from 5 tinapay at 2 isda. Jesus multiplied bread and fish. Amen? Tapos, one chapter later, sa Matthew chapter 15, may feeding of the 4,000 naman. The same thing. Pero itong time na to, 7 yung tinapay at may konting isda. Ang pinagkaiba lang is that yung naunang ginawa ni Jesus ay para sa mga Israelita. Yung pangalawa ay para sa mga Gentile. Pag sinabing Gentile in the Bible, ito yung mga tao na hindi Israelita. Katulad natin. We are a Gentile nation. O medyo merong discrimination sa panahon nila Jesus 2,000 years ago. Pag sinabing Gentile, kasi ang mga Gentile noon ay ang sinasamba nila ay hindi si Yahweh. Ang sinasamba nila ay mga Diyos-Diyosan. At karamihan sa mga Diyos-Diyosan na ito ay mga demonyo na nagpapanggap na Diyos. Alam natin, si Satanas, ang paborito niyang gawin ay gayahin ang Diyos. Gayahin kung ano yung mga ginagawa ng Diyos, kaya parang maling lang tayo. Kasi yan lang yung sandata niya, yung linlangin tayo. So kapag ka nagkamali ka ng tingin at akala mo ito yung tunay na Diyos, yun yung nangyayari doon. And karamihan, okay, most of the Gentile nations sa panahon ni Jesus, 2,000 years ago, ng mga disciples, ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay, so medyo pagka-Israelita sa kanila, at sinabi ng Gentile, medyo merong discrimination yon. Kasi sa kanila, hindi sila pwede makipaghalubilo. Yun ng Samaritano eh. Pag sinabing Samaritano naman, ito ay mixed race to. So, may lahi sila ng Israel, may lahi sila ng Gentile. Kaya medyo gigit sila sa isa't isa. Napansin nyo, pag binabasa nyo yung Bible nyo, parang medyo may tension pag sinabing Samaritan. Katulad ng Samaritan woman on the well na tinanong niya si Jesus, ba't mo pinakausap, di ba? Samaritana ako. Anong gano'n? Okay? So ngayon, nasa Matthew chapter 16 tayo, at alam mo, meron dito, natatawa na naman ako dito nung binabasa ko to, kasi mamaya, puntahan natin. So, tatakbo tayo from Matthew chapter 16 verses 1 hanggang 12, ngayong umaga ito. And bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you for this day. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Lord, I surrender myself to you. Panginoon, kung paano mo ito inireveal sa akin na Diyos. Ganun din, Panginoon, gawin mo ngayong umagang ito sa aking mga kapatid sa lugar na ito, Diyos. Kami, Panginoon, na yung mga tupa ay gabayan mo, Panginoon, to understand the truth that you want us to hear. Alam ko, Panginoon, na ang mensahe na ito is very timely for us. Not just for believers, but those who are seeking and for those who are not yet believing. And those who think they are righteous. Itong mga bagay na ito, Panginoon, ay ituro mo sa amin, Panginoon. Hindi sa karunungan ng ulong ito, kung hindi sa pagtuturo ng iyong banal na Espiritu na walang makakapantay, Panginoon. Kaya ngayong umaga nito, nawa, Panginoon, lahat ng salita na lalabas sa akin, Panginoon, ay manggaling sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay. Ako ay sa iyo, Panginoon. At buksan mo, Panginoon, ang Espiritu at ang pandinig at ang pangunawa ng lahat ng tao nandito. Tanggalin mo ang bawat distraction ng Diyos sa lugar na ito. Maraming salamat po pagkat mabuti ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan naman natin ang Lord. So, blind
perception. So dito sa aralin natin, merong dalawang grupo ng tao na nandito, and I will, kaya ito ang dalawa, hindi ko na yung Bible kung malaki, dahil babalik tayo sa ESV. Okay? Pabalik po tayo, gagamit tayo ng English Standard Version. So kung napapalitan yung version ng Bible sa cellphone nyo, kung ang Bible nyo ay TGP version, tensya na, ganun din naman yan. Mas pareho lang yan. Okay, mas gusto ko lang yung translation ng ESV. Pareho lang yan. Okay, and I will preach directly from this word. Hindi na muna ako gagamit. Sensya na Harp. Hindi na ako kasi yung manuscript ko. So, kalooban to ng Lord. Gusto na Lord nagsalita from His word directly. Kaya ako pa tinatry for some reason, for the first time today, hindi nagbubukas yung hinanda akong manuscript. So ngayon, dito ako, from Matthew chapter 16. At basahin muna natin. Ngayon, hahatiin ko lang ito sa dalawa. Okay? There are only 2 points today. Ilagay mo na lang dyan hard para maalala ko kasi medyo mahaba yung nilagay ko. Yung dalawang, naka-open mo na ba? Dalawang points lang ito. Dahil ngayong umaga meron tayong makikita dito in verses 1 to 12 na dalawang grupo ng tao. Okay? Dalawang grupo ng tao na napagalitan ni Jesus pareho. Okay, so basahin natin Matthew chapter 16 verses 1 to 12. And the Pharisees and Sadducees came, and to test him, they asked him to show them a sign from heaven. He answered them, when it is evening, you say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be stormy today, for the sky is red and threatening. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the sign of the times. An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. So he left them and departed. Verse 5. When the disciples reached the other side, they had forgotten to bring any bread. Jesus said to them, watch and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. And they began discussing it amongst themselves, saying, we brought no bread. But Jesus, aware of this, said, O you of little faith, why are you discussing among yourselves the fact that you have no bread? Do you not yet perceive? Gusto ko po na i-highlight yung verse 9. Do you not remember the 5 loaves for the 5,000 and how many baskets you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000 and how many baskets you gathered? How is it that you fail to understand that I did not speak about bread? Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita. At kung hindi ka ganun kalalim sa pag-aaral ng salita, gusto ko na i-explain ito ng unti-unti. Okay? Muna, pasok tayo sa verse 1. Pakilagay nga niyo yung point number 1 natin, Harv, para diretso na tayo. Yan, point number 1, the blindness of demanding signs. Dalawa lamang ito. Okay? The blindness of demanding signs. Bilang ang topic natin ngayon is blind perception. Alam nyo kasi, nito nakaraan, ako ay nagmamasteral sa Bible School ngayon, and merong isang tanong yung aking professor. Meron tayong tinatawag kasi na spiritual blindness. Sabihin mo nga sa atin mo, spiritual blindness. Alam nyo, kasi kapag sinabing spiritual blindness, ang una natin naiisip, para to sa mga hindi mananampalataya. Tama po? Tama? Nang pinasabi ko sa iyo na kabulagan ng espiritu o spiritual blindness, ang una nyo maiisip, para to sa mga hindi mananampalataya. O sa mga bago pa lang na hindi pa na. Pero alam niyo ang katotohanan is that yung tinutukoy natin at pinag-uusapan natin ngayon, the blindness, blind perception, bulag yung paningin mo. Hindi po ito para lang sa mga hindi mananampalataya. Okay? Gusto ko na, sa umpisa pa lang, bago natin tuloy-tuloy ito, maunawaan na natin yon. Kahit mga matagal lang Kristiyano, pwede pa rin mag-suffer in this thing called spiritual blindness. Okay? Amen? Alam nyo, ito yung nakakatawa. Ito yung para matukoy mo kung sino yung merong spiritual blindness na matagal ng Kristiyano. Ito yung mga Kristiyano na laging, sino ka alam? Natitisod.
Narinig na kayo sa church na, tisod ako kay Clarence. Nakakatisod ka naman kapatid. Nakakatisod pala na. Diba? Ayoko na mag-church, ganyan pala yung si Clarence. Okay, nakita mo si Ken, ay, ganyan si Ken, kulot. Hindi na ako mag-church yun, kulot, pati yung pastor nila, kulot. Kaya huwag kayo gagamit ng Rejoice. Nakakulot yung Rejoice. Nag-plug pa, no? Ito yung mga tao, kasi sa lagi kong sinasabi, alam niyo yung mga natitisod sa church, ang natitisod kasi ang madalas matisod bulag. Tama? So, yung blindness, yung blind perception na yan, hindi lang yan para sa mga unbelievers. Akala kasi natin, all this time, na yung mga taong bulag at hindi nakakita sa espiritu, ay mga hindi naman nananampalataya. But in reality, at dito din, sa passage na to, makikita natin, even those who are near Jesus, kahit yung mga tao in His proximity, kahit yung mga tao na laging nasa church, kapag hindi tama yung puso at hindi naunawaan ko ang sinasabi ni Jesus, you can still suffer from spiritual blindness. At ano nagiging dulot nito kadalasan? Kapag meron kang spiritual blindness, nangihina ka, madali kang matisod, madali kang mawala. Konting problema, pag binangga ka ng problema, hindi mo na alam, ayaw mo na mag-minister, ayaw mo na humawak ng gusto mong pinapagawa sa'yo ng Diyos. It is because you are spiritually blind. At may nakatakip sa mata mo at hindi mo nakikita kung anong gustong gawin ng Diyos. Ngayon, okay, pasok tayo sa verse 1. In verse 1, ito yung spiritual blindness of demanding a signs. Kasi ang title nito, kung may title dyan sa Bible sa inyo, nakalagay dyan, The Pharisees and Sadducees Demand Signs. Ngayon, yung mga Pariseo, nung nakaraan pa natin sila pinag-uusapan, tama? In chapter 15, nung nakaraang 4 na topic natin, in chapter 15, ito yung mga bashers ni Jesus na laging sumusunod sa Kanya. Amen? Kahit saan magpunta si Jesus, pupunta sila nung nakaraan, yung Pariseo at yung mga eskriba na kasama nila, nag-travel pa sila, pagkakalayo-layo from Jerusalem, para puntahan si Jesus, para sabihin kay Jesus na, Jesus, bakit yung mga disciples mo, bago kumain, hindi naguhugas ng kamay? Ito mo lakas ng tutmento mga to, di ba? At simula nung pinag-usapan natin, simula pa ng Book of Matthew, nakikita na natin sila from time to time, ang dami nilang sinasabi tungkol kay Jesus. Ba't kumakain ka kasama yung mga tax collector? Ano ganyan, bakit ka nagsasabi na nagpapatawad ka ng kasalanan? Diba? Naalala niyo po? Ngayon, for the first time, alam ko, isang beses na makikita natin, yung mga Pariseo, kilala natin sila. Tama? Ito yung mga spiritual leaders ng bayan ng Israel. Basically, sila yung mga priest, mga religious people, mga leader ng bayan ng Israel who are tasked on enforcing the law of Moses. Sila yun, okay? So itong mga tao na to, they affirm the resurrection, naniniwala sila sa signs, wonders, and miracles, naniniwala sila sa Torah. Okay? Sa Tanakh, actually sa Tanakh, sa buo siya from yung kabuuan ng Old Testament, yun ang kanilang pinangahawakan na libro. Ngayon, meron silang actually hindi nila kasundo itong mga to. Meron Pariseo, at nagsabi sa verse 1, may Sadduceo, yung Sadducees. Yung Sadducees, medyo mas extreme tong mga to. Yung mga Sadducees, meron silang, kung ang mga Pariseo, ang influence nila ay sa mga tao on the law of Moses, at sila ay religious leaders, at kumbaga sa panahon natin ngayon, sa simbahan ang influence nila. Ngayon, yung mga Sadduceo, ito yung mga aristocrat. Ibig sabihin, meron silang influence kahit sa gobyerno. Ang pinagkaiba nila, kaya medyo nagkakainitan itong dalawang grupo na to. So, hindi sila magkasundoan. Gusto ko na isa-isip ninyo na yung Pariseo, kasi pag nabasa ko dito, parang tropa sila. Tama? Yung Pariseo, tsaka yung Sadduceo, hindi magkasundo to. Ewan bakit? Ang Sadduceo, hindi sila naniniwala sa signs, wonders, and miracles. Hindi sila naniniwala sa resurrection. Kaya galit na galit sila, lalo-lalo na nung nag-resurrect si Jesus. Kasi imposible sa kanila yon. Tapos, sa kanila, hindi sila naniniwala sa Tanakh. Ang libro lamang na hinahawakan nila is the first 5 books, which is the Law of Moses, the Genesis, the Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito lang. Yung Psalm, yung Judges, wala. Hindi nila yung tinuturing na salita ng Diyos yan. Kaya, sa panahon ngayon natin, kung na-imagine mo na yung mga religious
mga religious factions nga ngayon, di ba? Grabe magbanga yan, di ba? Pagka nakita mo, pag mahilig ka manood sa YouTube, yan, automitan yan. Yung mga tanungan nila, na may tubod ba ang Diyos? Ganito, di ba? Nagkakainitan sila. Ganyan ka-intense yung mga ano nila, yung mga tanungan nila. Yan, sila ko lang, mahilig yung manood ng mga ganyan eh. Kaya, ganyan nila ba makapagano sa mga hindi naman. Walang mga nonsense yung pinag-aawalayan. Ngayon, yung Pariseo at saka yung Saduseo, hindi sila magkasundo. Okay? Pero bakit? In Matthew chapter 16, verse 1, parang magkatropa sila. Alam niyo kung bakit? Kasi in verse 1 sabi, and the Pharisees and Sadducees came. Magkakasama sila, nagkasundo sila, nag-temporary truce sila para puntahan ang isang tao. And that is Jesus. Ang sabi sa kasunod, to test Him. To test Him, they asked Him to show them a sign from heaven. Sa panahon na to, alam natin, dumalaganap ang pangalan ni Jesus. Simula pa nung God of Miracle Series natin, alam natin na kahit saan magpunta si Jesus, sumusunod yung mga tao sa Kanya. Kasi lahat ng mga pilay nakakalakad, yung mga bulag na lumalapit sa Kanya nakakakita, yung mga paralitiko, nakakatalon, di ba? Yung mga sinasabihan ng demonyo, nakakalaya. At naging isang trigger point, yung pangyayari, nung pinag-aralan natin last week, yung feeding of the 4,000, kasi yung feeding of the 4,000, parang hindi pa sila masyadong gigitan, kasi mga Israelita naman to. Tama? Pero yung nagstay si Jesus ng 3 araw, kasama yung mga Gentiles, at nagpakain siya, gumawa siya ng miracle, pinakain niya yung 4,000 tao, ibang usapan na to. Jesus, teka lang. Tapos, alam ko, if you read the other accounts from other books, and I think it was in Mark, okay, merong nabanggit si Jesus na, at alam natin, pinag-usapan din natin last week, na yung pagpapakain of the 4,000 is a symbol, and Jesus is basically saying, nakasama ang mga hentil sa kaligtasan na tinatrabaho niya sa panahon na to. Ibig sabihin, even the Gentiles, kung ilalagay nila yung tiwala, tayo yun. Kung ilalagay nila yung tiwala nila kay Jesus, ay magkakaroon sila ng kaligtasan. And they will be, ito yung trigger point with Abraham, with Isaac, and Jacob. The forefathers of the Israelite nation. At ibang usapan to pag narinig to ng mga Pariseo at mga Saduseo. Kaya grabe na, gusto ko maintindihan nyo na grabe yung gigil nila, sigurado kung namumula itong mga to. At gigil na to. At paglapit nila kay Jesus, in verse 1, sa verse 1 pa na tayo, pumunta sila kay Jesus para subukin siya. To test Him. At ang sabi nila sa Kanya, okay Jesus, magpakita ka sa amin, show us a sign from heaven. Sigurado, narinig na din nila lahat ng ginawa ni Jesus. Dahil 3 araw si Jesus kasama yung mga Gentiles, bukod pa doon, yung mga pinagaling niya, kung saan siya daw. Lahat ng lumalapit kay Jesus, at meron pa na ng palataya na alam na gagaling sila, pinapagaling niya. Tama po? Wala siyang tina-turn down. Isang beses na nagkaroon siya ng kaunting dialogue, pero nang nakita niya yung pananampalataya, tineta si Jesus, pinapagtitingnan niya yung pananampalataya ng babae, yung the Syrophoenician woman na lumapit sa kanya. Pero kung titingnan natin, halos lahat, kilala na kung sino si Jesus sa panahon na to. At si Jesus ay nagsasabi ng mga medyo controversial na bagay ayon sa relihiyon ng Pariseo at mga Saduseo. Kaya hindi nila ito pwedeng palagpasin. At si Jesus, very vocal pa siya sa pag-rebuke niya sa mga Pariseo noong nakaraan. Tama po? Very vocal siya sa pag-rebuke niya. Sinasabihan niya yung mga Pariseo ng mga hipokrito silang lahat. Tama po? Naalala niyo? Kung hindi niyo kung wala kayo nakaraan, basahin niyo yung unang chapter. Kung paano sinabihan ni Jesus ng hipokrito yung mga Pariseo. Okay. At isa pa po na gusto ko, teka lang, bago po tayo pumasok sa verse 2. In verse 1, ano nakalagay dyan to test Him? Alam niyo kung sino yung nag-test kay Jesus? Kung sino ang unang nag-test kay Jesus? Kung maalala niyo po, kung sino ang unang nag-test kay Jesus, that is Satan himself. So this is a shadow of what Satan has done. Nung nakaraan, kasi nung si Jesus ay nag-fast for 40 days and 40 nights, pagkatapos ni Jesus at gutom siya, at ang katawan niya
ang humanity niya ay, alam niyo, kailangan ng pagkain, kailangan magpahinga. Biglang lumabas si Satanas para subukin ang Panginoong Jesus, to tempt Jesus. At ngayon, in chapter 16, verse 1, itong mga Pariseo, so siguro naman, logically speaking, alam niyo na kung sino nagpadala sa mga to. Tama po? Gusto ko maganahin niyo yung isip ninyo eh. Kasi kung sinasabi ko kanina, na ang unang nag-test kay Jesus ay si Satanas. So ngayon, alam na natin kung saan galing itong mga to. At kung saan sila nakakuha ng lakas ng Diyos. Kasi sinong nagbumulong sa kanila, nag-agitate sa kanila para bumunta, sige, puntahan si Jesus. I-test natin siya. Alam na natin kung saan galing itong mga ginagawa niya. So kailangan pagka ganito nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin yung mga ganitong mga detalye. Okay po? Verse 2. He answered them, "When it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. In the morning, it will be stormy day, for the sky is red and threatening." So, sabi ni Jesus, basically, sabi niya is, kayo mga Pariseo at mga Saduceo kayo, alam niyo kapag uulan bukas. Parang sa atin, hindi ba? Ang sa atin dito sa Pilipinas, kasi sa atin hindi naman nagiging ganun kapula ang langit dahil we are in a tropical country. Pero kapag lumabas ka ng gabi at wala kang nakitang stars, malaki ang chance na sa umaga ay uulan. Tama? Tama? Silong mo na yung sampay. May saan mga nak yung sampay? Silong mo yung nakabilad na kamyas sa bubong. O kung anong binilad mo doon, kung tuyuan yun, sapatos man yun, ibilad mo na kasi baka pagising yung basa na lahat. Tama po? So, sa panahon nila, meron din mga gano'n, may mga palatandaan din gano'n. Eh sabi ni Jesus, kayo mga Saduceo at mga Pariseo kayo, marunong kayo bumasa ng panahon, ng mangyayari sa panahon, pero hindi niyo makita. Ito, sabi niya, you know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the sign of times. So, ang issue po dito is hindi yung ebidensya. Hindi kulang yung revelation na binibigay ni Jesus. Ang issue po dito is yung paningin nila na hindi nila makita kung ano yung ginagawa ni Jesus. Come on, after all the miracles na ginawa ni Jesus, after all the teachings that He said, bulag pa din yung mga religious leaders of that time. Meron mga counting exceptions like Nicodemus and these other people na yung si Jairus, tama po, na isang eskriba ng mga Pariseo. Meron mga counting exceptions, pero majority pa din ng mga Pariseo, lalong-lalo na itong mga Saduceo, bulag pa din sila na makita na si Jesus ang Messiah. Kaya medyo exciting itong development na to hanggang sa mga kasunod na linggo para ipakita sa atin. Kasi, alam niyo yun, dito sa pangyayari na to, makikita natin, hindi porket religious ka. Kaya tayo ayaw natin ng religion eh. Lagi natin sinasabi, kadalasan kasi ang religion, it is man-made. Tama po? Pero ang relationship sa Diyos, hindi mo mapapeke yan. Amen? Hindi mo mapapeke yan. Hindi mo pwedeng pekein ang relationship. It is either meron kayong relationship or wala. Pero ang religion, ang dami-dami nang nangyari sa mundong ito na kaguluhan na nagsimula dahil sa religion or the religious war itself. Tama po? At kung makikita natin, kaya sinasabi dito, kahit mga religious people, sila pa mismo yung bulag. Sila pa mismo yung hindi makakita na nakatayo na sa harapan nila ang anak ng Diyos, the Messiah Himself, the Son of Man, the Son of God, Jesus Christ, the miracle worker. Nasa harapan na nila, pero bulag pa rin sila. At alam niyo, isa sa mga pinaka-severe na labat ni Jesus sa kanila is in verse 4. Ang sabi ni Jesus, an evil and adulterous generation. So kung hindi pa sapat na nasaktan sila ng nakaraan, sinabi ni Jesus na, mga hipokrito kayo. Ngayon, in verse 4, sabi ni Jesus, an evil and adulterous generation seeks a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. Ngayon, ano yung sign of Jonah na yun? Kasi hindi natin naintindihan kung ano yung sign of Jonah, maaaring mamiss natin yung sinasabi ni Jesus.
Okay? Una, punta muna natin yung adulterous kasi parang, kung titingnan natin, parang medyo out of context kung hindi natin sinabi ni Jesus. Bakit pumasok sa adultery? Diba? Kasi kung naiintindihan natin kung ano yung adultery, ang adultery ay bawa mayroong asawa tapos nagkaroon ka ng relasyon sa hindi mo naman asawa. That's adultery. Ang sinasabi ni Jesus na sila ay adulterous generation, it is because itong mga tao na to, it is about covenant. Alam natin, sa bayan ng Israel, sa mga sila, supposedly these people who are interpreting the Word of God and the law of Moses, sila dapat yung nakakaalam ng covenant ng Diyos sa kanila. Kaya sinasabi ni Jesus sa kanila, itong mga to, this is an adulterous generation kasi hindi nila makita na yung nasa harapan nila, He is the fulfillment of the law of Moses. Amen? He is the fulfillment of the prophecies of the prophets in the Old Testament. Ang sabi ni Jesus kayo ang generation nyo is evil and adulterous. Sa harapan mismo ng Pharisees, siguro ipapapatay nito mga ito si Jesus. Tingnan natin ang mga babang sunod na chapter. Kasi understand, kasi gigil na sila kay Jesus. Tama? And ang ganda ng portrayal nito sa The Chosen kasi sino ba yung isang disciple na nagsabi na He is inviting them to kill Him? Tama? Parang si Jesus, hindi siya natatakot na kahit patayin siya nitong mga to. Kahit patayin siya nitong mga to, hindi siya kinakabahan. Si Jesus, sasabihin niya kung ano yung kailangan niyong sabihin. Amen? Kaya gusto ko na itanim ito sa isip ninyo na Jesus was not nice. Akala natin Jesus is nice. No, Jesus is not nice. He is good. Yes? Amen? He is good. Pero Jesus is not nice. Si Jesus nasa range of possibilities na pwede niya gawin yung itaob yung mga lamesa sa templo. At sabihin yung mga religious leaders of that time, mga hipokrito kayo, masakit na sabihin ka ng evil and adulterous. At hindi lang ikaw yung buong generation ninyo. Ibig sabihin yung buong tropa ninyo, evil and adulterous. Masakit yun. Tama? Nasabihin kayo na ginugol niyo yung buhay niyo para maging mabuti kayo at maging mukha kayong banal at binubuhay ka by the book, by the law, sa mga tradition of the elders. So sabihin ni Jesus sa inyo, mga hipokrito kayo. Come on, Jesus is not nice at all. Tama? But He is good. Magkaiba yun. Okay? Magkaiba yung mabait sa mabuti. Kaya sabihin ka na namin, kabait ng bata nito. Hindi lang ang nanay mo, nagbibigil ka sa school. Parang ako yung dati. Sabi sa akin ng mga matatanda sa church namin, kabait ng bata ito, parang Ahmed. Hindi nila binigay lang yung kaklase ko. Dami yung bigil sa likod. Tapos kinabukasan, nagpa-guidance yun, umabsent ako. Pastor Kevin lang yung na-guidance, hindi ako sali. Hindi makakalimutan ni Pastor Kevin yun kasi galing daw ng timing kaya hindi niya alam. Ako yung nagpasimula. Ako yung nakaligtas. So, hindi kasi yung mabait eh. Hindi naman tayo tumangkad kay Jesus para maging mabait. At hindi natin kaya maging mabait at mabuti sa sarili natin kakayanan. Nagiging mabuti tayo dahil sa tulong ng Panginoon Jesus. Magkaiba yung nice person ka at yung good person ka, yung righteous. Magkaiba yun. Okay? Kaya kung titingnan natin dito sa pangyayaring to, si Jesus, grabe yung pagsagot niya sa mga tao nito because He is standing on the truth. Tumatayo si Jesus sa katotohanan. At ito yung gusto ko na maunawaan nyo ngayon kasi papasok tayo sa kasunod. Kasi sa panahon natin ngayon, kung may apply natin ito sa nangyayari sa paligid natin ngayon sa panahon na to. Ang mga tao, lalong-lalo na kung sino dito yung lagi nakatambay sa social media, ang scrolling a day ay 20 hours a day. 20 hours a day nagpe-Facebook. Kaya to guilty naman lahat, di ba? Matagal na inuubos na panahon sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook. Shopee. Parang ko yun Shopee. Pagkapunta ka ngayon sa social media, marami kang maririnig ng mga ideologies sa panahon natin ngayon. Who will say,
Love is love. Tama? Ito nakaraan, naalala ko yung kay Boy Abunda. Hindi ko lang maikot yung sinabi ni Boy Abunda nung nakaraan na ano yun, about sa pagmamahal at hindi, parang ang face ka din, parang sinasabi niya is hindi ka pupunta sa impyerno dahil bakla ka. Tama? Though, meron katotohanan doon, hindi ka pupunta sa impyerno dahil bakla ka dahil mahal ng Diyos ang LGBT community. Ang hindi gusto ng Diyos ay yung kasalanan. Pero sa panahon natin ngayon, yung mga ganitong katotohanan is nire-reduce. Pansinin nyo, ang ginagawa ng Satanas ng kaaway, nire-reduce niya yung consequence ng kasalanan para maisip mo na okay lang yan. Na ginagawa din naman nila eh. Ikaw na din, di ba Ken? Oo. Ginagawa naman nila eh. Kung tingnan naman natin, ito yung pinaka-common na argument eh, na ang mabuting Diyos ba ay magpapadala ng tao sa impyerno? Tama? Hindi ba ang tinuturo ni Jesus is about love and acceptance? I'm sorry. Pero kung babasahin mo itong Matthew chapter 16, do we see love and acceptance? Yes, mahal ni Jesus ang mga tao, but He will never accept sin. Yun nga yung dahilan kung bakit siya pumunta dito. To defeat sin and death. Ang sabi sa Romans, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. And pareho yun ay tinalo ni Jesus na bumaba siya dito at namatay siya sa krus. He conquered sin and He conquered death. Dahil nabuhay siyang muli. Tama? Kaya kung titingnan po natin, ang totoong pagmamahal, pag tinitingnan po natin, ang totoong pagmamahal is love. It does not tolerate sin. Ang ganda ng sinabi ni Charlie Kirk dito sa bagay na to. Merong may lumapit sa kanya isang beses, ang sabi ng lalaki, halimbawa daw, sino din may kapatid na babae? May kapatid na babae. Halimbawa daw, yung kapatid mong babae ay merong suot na damit at talagang pangit yung suot niya. So, gusto yun ng kapatid mo, tapos post po siya sa sarili na ganyan, cute na cute siya sa sarili niya, pero alam mo na pangit talaga yung suot niya. At pag lumabas siya, pagtatawanan siya ng mga tropa niya. So ngayon ang sabi ng lalaki, sasabihin mo ba sa kanya na pangit yung suot niya at i-realize mo ba na masaktan siya sa mga salita mo? Ha? That is exactly kung ano yung sinasabi ko kanina. Kasi kung totoong mahal mo yung kapatid mo, hindi mo siya hayaang lumabas na suot niya yun. Kasi alam mong pagtatawanan siya sa labas. Tama? Okay na ikaw na yung mag-deliver sa kanya. Hindi sa pangit mo. Hindi ganon. Okay? You will say, ito yung mga issue nitong nakaraan eh. Dito papasok yung homiletics. At dito papasok yung apologetics na pinag-aaralan natin. Kasi kailangan mo yung sabihin sa kanya na mararamdaman niya na mahal mo siya. Tama? Ito din yung issue nitong nakaraan eh. Yung sa, paborito ni Ate Peña, yung sex bomb. Yung kay IZ, tsaka yung sa asawa niya, kay Alvin, si Dave, updated kay Alvin, di ba? Kasi hindi niya na-deliver ng tama yung mga salita na sinasabi niya. But in a way, tignan mo, kung matulad ng example na sinabi ko sa inyo, sasabihin mo yun sa kapatid mo in a way na hindi siya masasaktan. Pero, sasabihin mo pa rin sa kanya yung katotohanan. Tama po? Kasi alam mo na pag lumabas siya, pagtatawanan siya at masasaktan siya lalo sa harapan ng ibang tao. Nagmumukha siyang alien sa labas. Pero dahil mahal mo siya, you have to say it to her. Tama po? And in the same way, ngayon dito, balik tayo, ganun din sa ginagawa sa atin ng Panginoong Jesus. We have to deliver the truth to the people in a way na mararamdaman nila naman natin siya. Bakit merong mga nagpapatanggap sa Diyos na hindi effective? Kasi hindi nila nararamdaman na mahal mo sila. Merong mga pagkakadeliver ng mga salita na parang kinokondem mo na sila. Pero kailangan natin maintindihan na hindi dapat natin sinusugarcoat yung katotohanan. Pero at the same time, kailangan maunawaan
nila na mahal natin sila, katulad ng pagmamahal sa kanila ni Jesus. Bakit medyo harsh si Jesus sa mga tao na kausap niya dito sa Matthew chapter 16? Kasi itong mga taong to, supposedly alam na nila yung sinasabi ni Jesus. Kasi buong buhay nila, ginugol nila sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tama? Bakit kapag sa atin mga Kristiyano at matagal na tayo sa church, pag pinalo tayo ng Diyos at tayo yung pasaway, bakit masakit ang sakit? Bakit? It is because supposedly tayo alam na natin yung sinasabi ng Diyos. Ilan na bang preaching ang narinig mo? Ilan na bang encounter na napuntahan mo? Ilan na bang event o conferences o camp yung na-attendan mo? Tapos hanggang ngayon, ganyan pa din yung bulag ka pa din. Pag binanatan ka ng problema ng mundong ito, ikaw pa rin yung unang natutumba. Yung mga bago tuloy na kasama mo sa church, yung mga bata, sila tuloy matatatag. Tapos ikaw na matagal na, ikaw pa yung unang nawawala. Tama? It is the same thing here. Kasi ang tingin na Jesus sa mga to, dapat alam na nila to eh. Kasi kung ginugol nila yung buhay nila, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dapat kilala nila kung sino ako. Kung binasa nila yung prophecies ni Isaiah, ni Jeremiah, the prophets of old, dapat alam nila na parating ako and they recognize. Nauna pa makarecognize kung sino si Jesus, yung mga Gentile. Yung mga tao na hindi galing sa bayan ng Israel. Simula pa, nang pinanganak si Jesus. Sino ang unang naghanap kay Jesus? Sino? Mga Gentile. Yung Magi. Diba yung sa kulturang Pilipino, yung 3 hari, pero hindi po yung 3 hari, okay? Hindi yun Israelita. Mga Magi ito, mga nagbabasa ito ng mga propesiya. Nung nakita nila yung signs na ipinanganak yung Messiah at sinundan nila yung star, alam nila na nandito na yung tagapagligtas. Nauna po makarecognize yung mga tao sa labas ng bayan ng Israel. Kesa dun sa mga tao na supposedly hawak nila yung salita ng Diyos. Kaya gusto ko na makita ninyo na valid yung gigil din ni Jesus sa kanila in return. Kasi totoo that they were evil and adulterous generation. Yung covenant ng Diyos sa kanila, hindi nila mapanghawakan. Amen? Nakakasunod po ba kayo sa akin? Naintindihan nyo? I'm explaining it clearly to everyone. Gusto ko na maunawaan nyo. Ngayon, pasok tayo sa kasunod. Ito yung nangyayari sa atin minsan. Number 2. Sabi ko sa inyo kanina may 2 grupo, hindi po yun yung Sadduceo at yung Pariseo. Isang grupo po yun, okay? Isang grupo, yung sabi ko sa inyo kanina, 2 grupo, kaya 2 points lang tayo ngayon. 2 grupo kasi yung pag-uusapan natin. So kanina, yung Pariseo at Sadduceo, team 1 sila. Ngayon, team 2 tayo. Kala nyo yun na yun ha? Number 2, the blindness of distracted discipleship. Verse 5. When the disciples reached the other side, so umalis na sila doon, okay? Nagbangka ulit sila kasi the other side eh. The disciples reached the other side, they had forgotten to bring any bread. Ito, ang simple-simple na pinagsimula na issue, okay? Nakakita si Jesus ng butas para pangaralan sila. At galing nga sila sa pakikipagtalo sa mga Pariseo sa Sadduceo. Ngayon, pagtawid lang nila ng mga disciples at Jesus, nakalimutan nila magdala ng tinapay. Ano naman tinapay? Yung pandiko ngayon ba? Hindi ko alam. Kopya, yung paborito natin dyan. May tinapay ba ba dyan? Sa akin. Nakalimutan nila magdala ng tinapay. Medyo natatawa ko dito kasi katulad ng last week. Verse 6. Jesus said to them, so nakakita si Jesus ng butas para pangalanan sila, watch and beware of the leaven of the Pharisees. Ano yung leaven ngayon? Pag sinabing leaven, ito yung pampaalsa ng tinapay. Okay? Yung pampaalsa ngayon ng tinapay, kahit kaperaso niyan. Alam natin yung tinapay, hindi yan naman sa mag-isa. Alam niyo yung shawarma, iba yung pita bread. Walang ano yun, walang libadura sa Old Testament. Tinapay na walang libadura, yun. Yung kinakain ni Moses. Ngayon, pag nilagyan mo yan ng kahit kaunti ng leaven ng pampaalsa, at tinakpan mo yan, pagbukas mo yun, pandesal na yan. Tama? Mansa na yan, bilib na yan. Ngayon, ang sabi ni Jesus, watch and beware. Maging mapagbantay kayo, tingnan ninyo, yung leaven ng mga Pariseo at Sadduceo. So, kung medyo nag-iisip
tayo, alam natin na ang tinutukoy ni Jesus ay yung mga sinasabi nitong mga to, yung mga pinapangaral nila. Kasi kung yung maliit na bagay na gano'n ay pumasok sa puso mo, sigurado maapektuhan yan lahat. Tama? Ngayon, ang nakakatawa dito in verse 7, and they began discussing it among themselves, saying, we brought no bread. So nagsimula sila ngayon magtalo, yung mga disciples, si Matthew, si Peter, di ba? Si Peter and Andrew, si James and John, si Judas, si Simon the Zealot, nagkakatalo sila. Sabi nila, di kasi kayo nagdalang tinapay. Galit tuloy si Jesus. Nalala niyo tuloy yung pagtalo siya dun sa ano. Di kasi kayo nagdalang tinapay. Ito kasi si Peter eh. Sabi nila, dala yung tinapay. Meron tayong nakaraan 12 baskets ng tinapay. Wala ko na ako. 12 baskets, walang dinala. Nagtalo-talo sila. Okay? Verse 7. Pero hindi na naintindihan na hindi naman yan ang tinutukoy ni Jesus in verse 8. But Jesus, aware of this, narinig sila ni Jesus na nagtatalo-talo sila, said, O you of little faith, why are you discussing among yourselves the fact that you have no bread? At ito yung pinahighlight ko sa inyo kanina. At ito rin yung tanong sa atin ng Diyos ngayong umaga ito. Do you not yet perceive? Hindi mo ba nakikita? Hindi niyo ba nakikita? Do you not remember the 5 loaves for the 5,000 and how many baskets you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000 and how many baskets you gathered? Medyo nakakatawa na nagtatalo-talo sila sa tinapay na alam nila na 2 beses si Jesus nag-multiply ng tinapay. Tama po? If Jesus can multiply bread, bakit sila nagtatalo na ba sa tinapay? Na hindi naman tinapay ang tinutukoy talaga ni Jesus. How is it that you fail to understand that I did not speak about bread? Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Then, doon pala, they understood that he did not tell them, beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and the Sadducees. Alam niyo yung pinakamalaking problema ng mga Kristiyano? Alam niyo po? Forgetfulness. Makakalimutin tayo. Alam niyo na sa ganitong panahon, pinaranas natin ng Lord yung revival, o dati kang walang nagmamahal sa'yo, pinaranas sa'yo ng Diyos yung pagmamahal niya. Tama? Anong kwento ninyo? Anong kwento ninyo? Dati kang hampas lupa. I mean, dati kang, katulad namin, dati kami walang-wala. Hindi mo hampas lupa. Dati kami walang-wala talaga. Walay pera, walay kami, walay bigas, walay asukal, wala. Tapos, niligtas ka ng Diyos doon, and then, nakita ng Diyos na sumusunod ka sa Kanya, and then, He blessed you. Tapos, bigla kang may problema. Puputulang kami ng kuryente. Kalimutan mo na dinala ka ng Diyos sa ganito, ngayon, nandito ka na. O dating walang nagmamahal sa'yo, dinala ka ng Diyos. Kasi the disciples, ngayon, may natanong mo, kung mahal mo yan. Sus! Ngayon, may pamilya ka na dito. Meron ng mga ate at kuya na ready pumunta sa school mo para tumingin ang card mo, para umakyat sa graduation mo. Yes, ginagawa natin yun dito. Kung walang akyat sa graduation mo, magsabi lang kayo, kami nang akyat. Si nanay, nanay, si Tita Jen, mga pangatin mo, si Ate Yeye. Ngayon kasi may pamilya ka na, tapos pagka nag-isa ka, ano nagmamahal sa akin? O dati kang makasalanan, dating baribat yung buhay mo, tapos niligtas ka ng Diyos. You encounter God, in-encounter na, tapos binago niyo yung buhay mo, tapos kapag ka wala kang magawa sa buhay, babalik ka sa luma mong kasalanan. Dati kang addict sa porn, hindi sa mais ha, doon sa pinapanood nyo na cellphone nyo, hindi nyo dapat pinapanood. Tapos niligtas ka ni Jesus, niligtas ka ng Panginoon. Amen? Praise God! Ligtas ka ng Panginoon, hindi ka nanood, nagkamasa ka ng Bible, tapos na-board ka isang beses, mabalik ka na naman sa luma mong buhay. Ang pinakamalaking sakit ng mga Kristiyano, ang bilis natin makalimot sa kabutihan ng Diyos.
Ito nito, mga disciples to ni Jesus. Hindi sila Pariseo, hindi sila Saduceo. Disciples ni Jesus to. Kasama niya to kahit saan siya magpunta. First hand witnesses sila ng mga taong nakakalakad na dating pilay. First hand witnesses sila. Nakita nila with their own eyes. Mga tao na sinasabihan ng demonyo na pinalaya ni Jesus. In one word, nakakatal ng mga demonyo pag malapit si Jesus. Mga tao na dating bulag. Mga dating hindi nakapagsalita. Mga dating bingi. Nakita nila with their own eyes. Nung nagugutom sila, pinakain sila ni Jesus. He multiplied bread and fish. They saw it with their own eyes. Yet, nakalimutan agad nila kung sino yung kasama nila. Nakalimutan nila kung sino si Jesus. Ito yung problema natin mga Kristiyano. Ang bilis natin makalimot. Amen? Amen? Okay mga amen, pero totoo. Ito yung problema natin. At guilty tayo lahat dito. Pag mayroong dumaan na bagong problema, parang, paano naman kaya to? Forgetting what the Lord has done for you in the past. Nagpakain si Jesus ng 5,000. He fed 4,000. Baskets were left over. And yet, okay, na-witness nila yung abundance, yet, isang isipin lang, umatake lamang yung forgetfulness, nag-produce na yun sa kanila ng anxiety, at nagtatalo-talo na sila agad. Nireduce nila kung sino si Jesus dahil sa pangangailangan nila. Because of immediate lack. And alam niyo po, yung spiritual blindness, yung blind perception, hindi naman yan laging galing sa pride eh. Madalas, galing po yan sa fear, sa takot, na paano kaya ako bukas? Paano na ako nito? Sinisingin na naman ako, ito ganyan. Makakapag-aaral pa ba ako? Yung kapag-aaral pa ba sa akin? Makatapos pa ako ng pag-aaral? Magkakatrabaho pa ba ako ng maayos? It always comes from fear. At nakakalimutan natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. When material concerns preoccupy our minds. When these material concerns preoccupy our thoughts, at hindi ang Diyos ang laman ng isip natin, nakakalimutan natin kung sino siya. Come on, this is the God of heavens and earth. Siya ang may pagmamayari ng lahat ng bagay, tapos namamroblema ka sa pangbayad ng kuryente. Ano yung kalamuhan yan? Tama? At kapag naiintindihan mo kung sino si Jesus, wala nang problema ang malaki. Totoo yun, amen? Kaya kung ano ko wala akong problema kasi nasa asawa ko lahat eh. Siya din ang problema para sa akin. Pero siya din, na kasi ang asawa kasi yung pinakamaganda, picture. Sabihin mo, picture mo. Siya kasi yung mas madalas problema sa amin. Pero even her, kahit yung tao na likas na mamroblema dahil sa temperament niya, nung nakilala niya ang Diyos, hindi na naman problema yun ngayon. Pagka dumarating kami, alam niyo kung gaano kalalaki ang bills namin, kaming mag-asawa. Ang bills po namin a month is maabot ng 100,000. Nag-compute kami na nakaraan, ang bills namin ay actually 99,000 ang bills namin. Renta ng kondo, kuryente, tubig, wifi, 4 na kondo yun, kasi bahay pa namin. Tapos yung pagkain pa ng mga halimaw namin, na nangagat pa ng mabait, na si Harvey, siyempre kami din nagpaturo. Yung bills na nangabot na 99,000, alam nyo, hindi kami naman problema. Pinaprovide lahat ng bills. Amen. And when you understand na hindi kailangan mga problema sa mga bagay na to because you are a disciple of Jesus, tinanggal ng Diyos yung bulag ng mga mata mo and you see who He actually is, that He will provide and He is good and He is for you and no weapon against you will prosper, wala kang katatakutan. And then you can focus on the ministry na gusto niyong ipagawa sa iyo. Salamat po sa Diyos. Alam niyo po, ngayon, malapit na kaming mamatay. Kasi sa biyaya ng Diyos, yung Amplify Worship po, na ginagawa natin dito sa church,
na pagtuturo sa mga churches about music and worship. 5 po ang tinuturoan namin ngayon every Saturday. 8 to 10, 10 to 12, 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6. Wala na pong pahinga yun kapag Sabado. Pero nakakapag-focus kami doon. Alam niyo po, at isang pinaka-testimony sa bayan to, wala po yung bayad. Hindi ako nagpapabayad sa Amplify eh. Kaya medyo nagugulantang yung mga pastor eh pag nag-meeting kami. So sabi, Pastor, magkano po ang wala po itong bayad? In an age, sa panahon natin ngayon, na lahat may bayad, even in the church, pagka mag-seminar ngayon, may bayad. Hindi ako nagpapabayad sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa akin, dahil naintindihan ko na ang Diyos ang nagbabalik. Bakit ako manghihingi ng bayad? Eh, alam ko na yung Diyos na may-ari ng langit at lupa, siya nang bahala sa akin. And true enough, He's providing everything. Amen? So, if God can do it for me, and for the leaders, and for people na matagal na nakakilala sa Diyos, why can't you put your trust in the Lord the same way? Kasi alam mo, itong mga disciples, sa panahon na to, medyo hindi pa nila naunawaan lahat. Pero nung naunawaan nila kung ano yung pinagagawa ni Jesus at kung sino talaga ang Panginoong Jesus, when He ascended into heaven and they received the Holy Spirit, wala nang kinatakutan ng mga disciples na to. Kaya nga tayo nandito ngayon because of their faithfulness. Dahil pinangalan nila ang salita ng Diyos at kung sino si Jesus. Kaya tayo nandito ngayon at pinag-aaralan natin ito ng malaya. Just because naging matapang sila, even in the face of death. Yung mga disciples, lahat, karamihan naman sa kanila pinatay. They were all martyred. Pinako sa krus, binalta ng buhay, pinigutan ng ulo. They were all killed for what they believe. Pero wala silang kinatakutan dahil alam nila, even in death, kahit mamatay sila, alam nila makakasama nila ang Panginoong Jesus. Amen? And that is the truth. And ito yung gusto kong makatapakan ninyo, that hindi porket lagi kang nasa church, hindi porket lagi kang nandito, that you are in proximity of what God is doing, it does not guarantee perception. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi porket Kristiyano ka, hindi ka nabulag. Ang makakapagtanggalan ng bulag na yan ay yung Panginoong Jesus. Kapag ka naunawaan mo kung sino siya. Ngayon, paano matatanggal yung spiritual blindness na yan? Okay? Paano matanggal ang spiritual blindness? Ang sabi ni Jesus kanina, beware of the leaven. Leaven, talking about the teaching of the Pharisees and Sadducees. So, binigay na ni Jesus sa atin yung susi para matanggal yung spiritual blindness. So, kung yung leaven at yung turo ng mga Pariseo ay nakakabulag, at yung mga turo ng mundong ito, man-made doctrines of this world will make you blind. Tulad niyan yung sabi ko sa inyo kanina, that love is love, that God will not punish those people, di ba, na sumasalungat sa Kanya dahil mapagmahal siya. Ano ba ang mga kasinungalingan sa mundong ito? Full grace, ano pa ba? The cheap grace, meron pa yung mga prosperity gospel, yung mga universalism, marami, atheism, lahat ngayon ang tumatakbo sa mundong ito, okay? Na mga kasinungalingan. This will corrupt. This will corrupt a man. Tama? Ikaw corrupt na ito. So, ngayon, paano natin lalabanan yun? Paano tayo mabubuksan yung ating mga mata sa pagkakabulag nito? Kailangan natin ng mas malinaw na paningin. Through His Word. Kaya kung yung mga Bible ninyo ay hindi nyo binubuksan, tapos magtataka, bakit kaya bulagan? Bakit? Parang yung tinutukoy, parang medyo nakakalalit ako doon sa tinutukoy ni Pastor na bulag eh. Parang ako yata yung pinapatamaan niya eh. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka nagbubukas ng Bible. Hindi mo alam yung katotohanan. Parang hindi pa batid ka ng church, tapos may marsunal yung pa. Kailangan ba ako nito? Parang ako yung tinutukoy ng bulag eh. It's because you don't know what the true gospel is, what the true doctrine is, what the true influences of Jesus, and what the biblical worldview is. Dahil hindi mo alam kung ano sinasabi ng Bible. And if
ikaw yung merong spiritual blindness ngayong umagang ito and you see it na ikaw yun, I suggest, alam nyo, marami tayo ngayong ginagawa in this church for discipleship. Yan po ang daan para matanggal yung spiritual blindness na yan. Una, aminin natin, we are spiritually blind at hingiin natin ang tulong sa Diyos. Pangalawa, we learn His Word. Amen? Kaya nga hindi tayo lumalayo sa salita ng Diyos. Kaya nga lagi tayo na dito lamang. Kaya nga hindi tayo iniwanan na din natin yung mga topical messages doon. Okay din naman. Pero yung exegesis minsan kasi, ang pangit na kaya lagi natin in-exegete itong verse that we see for ourselves. Ano bang sinasabi ni Jesus? Sino ba si Jesus? Ano ba siya? Ano bang ginagawa niya? Bakit siya nakikipagtalo sa mga Pariseo, sa mga disciples? Mahal ba talaga niya ako? And yes, lalong-lalo na sa mga bago dito, I am going to tell you, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. At ayaw niyang manatili ka sa kasalanan na binubuhay mo ngayon. Gusto niya na iligtas ka dyan. Gusto niya na makalaya ka sa mga kasalanan. Kung paano kami nakalaya, kung paano kami pinalaya ng Diyos sa mga kalokohan ko, ako mismo, I myself, I can testify, talagang ako yung kung merong loko-loko dito sa church ito, ako yung pinaka-loko-loko sa church ito. Diba? Si Dick, basta gulero lang yan, pero hindi yan. Hindi, loko-loko ka din pala. Pero dito sa church na to, kung alam niyo yung pinagagawa ko sa luma kong buhay, ako yung pinaka-loko-loko dito. At lumaki ako sa church. 5 years old pa lang ako, nagda-drums na ako. 12 years old, drummer na ako sa church. Na I am going to tell you, ako yung pinaka-loko-loko sa church ito. Ako yung kung magtimbangan tayo ng kasalanan dito, tingin ko ako yung pinaka-makasalanan dito sa lugar na to. But God saved me dahil mahal niya ako. Does it mean na ikikip ko pa rin yung kasalanan ko? Does it mean na maliligtas ako kahit hindi ko? No. Masakit yung naging process. Kasi kailangan kong iwanan yung lumang buhay, pero it is all worth it. Alam nyo, mas masaya at mas masarap nung iniligtas na ako ng Diyos. What is happening right now in my life, it is because hindi siya dahil sa akin. It is not because of me. It is only because of Jesus. And the same thing, ngayon, lalo-lalo na sa mga bago dito, alam niyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. And He doesn't want to see you suffer. He doesn't want to see you suffer in the place that you are in right now. Gusto niya na makalaya ka din sa kasalanan na nakasanayan mo na sa buhay mo. Amen? 12 verses lang to, pero ang pinakita sa atin ng Diyos, dalawang klase ng kabulagan. Una is yung pride, na laging naghahanap ng proof sa Diyos. Na Lord, kung totoo ka, ipakita mo sa akin yung ito. Kung ikaw ay Diyos, ipatama mo ako sa loto. Ganun din yun sa panahon natin, di ba? Na kung totoong Diyos ka, kung talaga nandyan ka, gawin mo yun ito. Pangalawa, yung blind distraction na laging nakakalimutan natin yung provision ng Diyos. Nakakalimutan natin na mabuti ang Diyos. Nakakalimutan natin na nag-provide siya sa atin noon. And both of this stand in front of His Majesty, and both struggles to see. Pero ngayon, week number 9 ang series natin. Malapit na tayo sa week number 10. Hindi mo kailangan, okay? Hindi mo kailangan i-oppose si Jesus para ma-misperceive niya. Kahit nasa loob ka ng church, you can suffer from spiritual blindness. You can filter Him through wrong lenses. Magkaibang roots itong dalawang to, pero pareho lang yung condition. Yung Pharisees, meron silang bad theology. Yung disciples, meron silang proximity, pero pareho yung problema nila, pareho silang bulag. Ngayon, maalin sa dalawang ito, wala ditong nag-produce automatically ng perception. Alam niyo yung pinagkaiba bakit nabuksan ang mata ng mga disciples kaya sa mga Pariseo. It is because they believe in Jesus. And they are close to Jesus. Close enough to hear His teachings. Close enough to hear His words. And ngayon, umagang ito, the same questions echo in this room. Alam niyo yung mga tanong na ito, did you not yet perceive? Hindi pa ba ninyo nakikita? Bulag ka pa rin ba sa mga bagay na ito? Hindi mo ba naaalala yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa iyo na nakaraan? How is it that you still fail to understand the same questions echo in this room?
from 2,000 years in time. The same questions is here today. Hindi ba niyo naalala? May nagbura ba ng mga memorya ninyo? Do you not remember that the Lord is good? And He is for you? And He will provide for you? And He loves you? And no weapon against you will prosper? And that ngayong umaga nito, His Majesty has revealed these things sa inyo para maunawaan that we need to come back to His Word. Amen? Marami tayong pwedeng paniwalaan sa mundong ito, mga katuruan sa mundong ito. But none of those will open your eyes. It will leave you more blind than before. Kaya pwede ba tayong tumayong lahat? Tayo manalangin.